Marami kasi nagtatanong guys sa page namin no, kung ano bang ink ang kailangan nilang gamitin. So sa vlog na to guys, no, i-discuss ko sa inyo yung iba't ibang klase ng ink para malaman mo guys no, kung ano ba yung kailangan mo na ink no, para dyan sa may printer mo. Printing Shop. Guys, sa isang basic na printer, no, meron lang tayong 4 na kulay. Ito yung 4 na kulay, guys, no. Syempre, meron tayong black, meron tayong magenta, meron tayong cyan, at meron tayong yellow, no. So, ito, guys, ang basic na ginagamit natin para sa ating printer. Pero meron, guys, na tinatawag na mga 6 colors na printer, no. Ito yung meron siyang light magenta, saka light cyan, no. So, yun lang naman ang naiba dito. Usually, guys, yun yung ginagamit sa mga professional na nagpiprint ng mga picture, no. Kung hindi naman tayo, guys, professional, no, okay na tong 4 na kulay na to. Meron kasi mga nagtatanong, no, kung okay lang bang gamitin raw nila yung inkjet na ink. Ang ibig sabihin kasi guys ng inkjet, no, from the word itself is yung ink mismo yung ginagamit natin. So meron rin tinatawag guys na laser jet. Meron din guys tinatawag sa mga Xerox yung powder type. Naalala nyo guys yung nagpapa-enroll kayo, no, yung mga may ingay ng mga printer, yung ink, ink, ink. Yun naman guys yung tinatawag na mga ribbon type, no. So sa vlog na to, no, i-discuss natin guys yung iba't ibang klase ng ink para sa inkjet na printer. So, unang-una natin i-discuss guys, no, ito yung tinatawag na dye ink. So, itong dye ink na to guys, ito yung nasa packaging ng Epson na printer. Pag bumili kayo nito guys, ng original na ink na to, masyado siyang mahal. So, hindi siya sulit guys, no, ipambi-business nyo. Tapos, ang pangit pa dito guys, dye ink guys is kumukupas lang, no. So, siguro mga months or years, kukupas na siya. Lalo na kung naaarawan siya guys, mawawala lang yung print nyo. Kasi marami kasi nagtatanong guys, no. Sir, pwede ba akong gumamit ng dye ink tapos lalagyan ko lang ng photo tapos hindi na ba siya kukupas? Guys, ang sagot doon, kukupas pa rin siya. Guys, okay lang naman itong gamitin, no, pag personal use lang, no. Pero okay pang business mo guys, no, hindi recommended itong dye ink na to. Yung pangalawang ink naman natin guys, ito yung madalas na kasama sa package namin. At ito guys yung ginagamit ko sa lahat ng vlog ko, no. Ito guys yung tinatawag na pigment ink. Ang pigment ink guys, no, may property siya na waterproof, no, pero depende pa rin yan sa materials na gagamitin nyo. Tapos ang isa pa sa maganda sa kanya guys, no, hindi siya nagbe-fade, no. So pwede mo siyang gamitin sa sticker printing, pwede mo siyang gamitin sa PVC printing, pwede mo siyang gamitin sa outdoor stickers, pwede mo siyang gamitin sa t-shirt printing, pwede mo siyang gamitin sa document printing, pwede mo siyang gamitin sa photo printing, pwede mo siyang gamitin sa ID printing, pwede mo siyang gamitin sa Sintra board printing, pwede mo siyang gamitin sa ref magnet printing, at sobrang dami pa guys na pwede mo paggamitan ng pigment ink, no. Kaya ito guys yung nire-recommend ko talaga na gamitin nyo kapag magtatayo kayo guys ng printing business. Ang problema lang guys, no, kapag hindi original ink ang ginamit mo sa isang Epson printer, no, is mabu-void yung warranty niya, no. So kapag bumili kayo sa amin guys ng Epson na printer tapos ilagay natin ng pigment ink, no, void na yung warranty nun sa Epson. Pero huwag kayong mag-alala guys, no, kasi hindi naman siya nakakasira talaga ng printer, no. So sabi-sabi lang nila yon. Syempre nga naman, no, kung ikaw sa Epson, sasabihin mo na masisira yung printer kapag gumamit ng hindi original ink para mabenta yung mga ink mo, no. So marketing strategy lang naman talaga yon. Saka guys, no, matibay talaga ang mga Epson na printer, lalong-lalo na Epson na L121, kasi yung Epson na L121 ko guys, sobrang tagal na nun sa akin, no. Years na yung tinagal. Ang pinapalitan ko lang dun guys, yung head. Yung print head kasi guys, normal na pinapalitan natin yun kasi dun dumadaan yung ink. Kumbaga sa may motor o ano kaya sa may kotse mo, merong tinatawag na maintenance. Kapag nagme-maintenance ka, may pinapalitan ka na pyesa. Syempre guys, kapag pinalitan mo yung pyesa, kailangan mong gumastos. Presyo guys ng print head is 2,500 pataas. So marami ka guys makikita nun sa Facebook Marketplace, no, kasi wala kaming binibentang ganon. So sinasabi ko yun guys, no, kasi guys wala naman talagang immortal na gamit. So lahat guys ng bagay na ginagamit natin, no, may tendency na masira at syempre nare-repair yun. Pero sinisigurado ko sa iyo guys, no, na bago mo palitan yung head, bawing-bawi mo na yung printer mo. Sobrang laki na guys ng kinita mo bago mo palitan yung head na yon. Basta, wag mo lang itatambak yung printer mo, no? Kasi pag tinambak mo yun guys, di mo siya ginamit. Ang mangyari dyan guys, no, yung ink niyan sa may head, titigas yun. Pag tumigas yun guys, no, magbabara lalo yan dun sa may head at kailangan mong palitan yung head. So gamitin mo guys yung printer mo at least once a week. Safe na safe na yan. Ito naman guys, yung isa pang ink na ino-offer namin, no, yung tinatawag na sublimation ink. Ang sublimation ink guys, ito yung tinatawag namin na lipat ink. Kasi guys, ginagamit to, no, from the word itself, friend, no, sublimation printing. Ang ibig sabihin nun guys, no, kapag nag-print ka sa may sublimation paper, dapat naka-mirror image. Baliktad. Kasi guys, so ililipat natin yung sa may materials. So pwede siya guys sa mug printing, pwede siya sa plate printing, pwede siya sa cup
printing. Pwede rin siya guys sa t-shirt printing, basta yung piprintan mo is light color, or mas maganda kung puti lang yung piprintan mo. Kasi guys, kapag dark color yung piprintan mo katulad ng itim, no, kailangan mo guys ng pigment ink. Yung iba guys gumagamit rin ng sublimation printing para sa PVC printing, at marami pa siya guys na gamit. So yun ang iba't ibang klase ng ink. So bago ka guys bumili sa amin ng printer, no, syempre alam mo na kung saan mo gagamitin yung printer, at ngayon alam mo na kung anong klaseng ink yung kailangan mo. Pero guys, no, warning lang, bago ka bumili ng pigment ink saka ng sublimation ink, no, make sure lang na legit yung bibilan mo, no, kasi guys, marami nagtatanong sa amin, no, bakit hindi siya guys kasing vibrant ng mga print na kamukha ng mga nasa vlog namin, no. So tinatanong muna namin sila, no, kung saan ba nila binili. Ang sinasabi nila guys, no, hindi raw nila binili sa The Printing Shop. Ang sinasabi lang namin sa kanila is baka fake yung binili yung ink. So make sure guys, no, na bumili lang kayo sa mga legit supplier, no. So kung gusto mong bumili ng mga original na mga pigment at saka sublimation ink, hanapin mo lang kami guys sa FB, no, The Printing Shop, para sigurado guys, no, na authentic na mga ink yung mabibili mo, para mas maging maganda yung kalalabasan ng mga print mo. Tapos ang dami guys nag-avail sa amin, no, pagdating ng printer sa kanila, ang una na lang tinatanong kaagad guys, no, is Sir Marlon, pwede ko ba isalin tong dye ink tas pag naubos na to, saka ako gagamit ng pigment ink or ng sublimation ink? ang sagot dun guys, hindi. Pagka-open nyo guys, ng brand new na printer nyo, no, ang isasalin nyo kaagad, etong pigment ink agad. Etong mga dye ink guys, no, wag nyo na siyang gamitin. So pwede nyo siya guys ibenta, no, pwede nyo yung ibenta ng 600 pesos para mabili ka agad. Meron naman guys mga nagtatanong, no, kasi nga napanood nila yung vlog ko, tapos gumagamit ako ng pigment ink, kung pwede raw ba yung printer nila is gawing pigment. Ang pwede lang gawin nating pigment ink or sublimation ink is Epson printer lang. Kapag HP yung printer nyo, kapag Canon yung printer nyo, kapag Brother yung printer nyo guys, or any brand guys, no, ang sagot namin dyan guys ay hindi pwede. Ngayon kung Epson naman guys yung printer mo, no, so papalitan mo siya ng pigment ink, ang sagot naman dyan guys, no, pwede mo siyang palitan, kaso may 50-50 na chance yun na hindi gumana. Kasi guys, no, maghahalo yung dati mong ink, which is dye ink, saka yung pigment ink, no, so pwede siyang gumana, pwede rin siyang hindi gumana. Okay, so pag hindi siya gumana guys, no, masisira yung head ng printer mo. Okay, kung malakas ang loob mo guys, pwede mo siyang palitan. Ngayon kung kinakabahan ka naman, no, yung dye ink mo guys, pwede mo pa rin naman siyang gamitin, no, tapos bumili ka lang ng bagong printer. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong video na kamukha nito na mapapakinabangan sa printing business mo. At syempre kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag ka mahiya mag-comment down below dyan, no, kasi masipag ako sumagot ng mga tanong. Kahit paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. At siya nga pala guys, so number 1 na tayo sa buong Pilipinas pagdating sa dami ng subscriber about sa printing business. Kaya kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa vlog ko, email mo lang kami theprintingshop@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung gusto mong supportan ng channel ko, no, inaanyayahan kita na mag-member dito sa my channel ko, no. Lahat ng video ko dyan sa may ilalim meron nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, magbabayad ka lang ng 25 pesos. No? Sobrang baba lang yan kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa.